you'd hear it a lot from them na you have to use other people's money to run your business. Oo. Ganon siya lagi. Ibig sabihin, you have to make a loan. Kung may gusto kang pag-invest ng business, they don't really use their cash. Oo. Kasi ano siya parang for them, hindi siya sustainable. Yeah. Kasi for them, kapag nag-loan ka, for example, no, parang sa bahay, ganyan, instead of them paying for it cash, nilo-loan nila yon kasi technically kapag kinonsider naman nila yung tipong in time yung money na binarrow nila okay lang kasi with the years na kailangan niyang bayaran alam mo yan, mag-ano pa din, mas mababa pa din compared to when I use that actual cash na I have right now to build my business. So, for them, lagi, maririnig mong advice sa kanila, use other people's money. And also, that's one way for them to build their credit history. So, kaya talagang naglo-loan sila. Kumbaga sinasadya. Oo, sinasadya talaga nila because they needed to build their line of credits, ganyan. So, parang it's so easy to say, no, na, utang, no, or consider ng loan. Pero pagdating sa bayaran, yan na nga yung sinasabi natin, di ba? Pero may mga tips ka ba kung paano, no, masisigurado na makabayad din talaga or ano mo yun, na maiwasan na makat, no, yung card and all that. So, actually, hindi lang sa credit card, even sa mga normal na tao, di ba? Parang, sa mga kaibigan, yun na lang. Lalo na sa mga Pinoy, sa mga pamilya, di ba? Hindi nawawala yung mga simpleng utang kahit sa tindahan lang, di ba? Ano ba yung ano yung tips na pwede nating mabigay sa kanila? Kung talagang totally hindi may iwasan yung pag-utang, para lang hindi masira at para mababayaran ng maayos yung mga utang na naumpisahan nila. Ako kasi before, nagkaroon din ako ng issue sa credit card Kasi I started using credit card, siguro mga 19 ako. Ay, so, diba? Parang napaka-irresponsible mo pa nung mga time na yon. Naalala mo ba kung anong yung First purchase? Major purchase na talagang Parang cellphone din. Parang para sa mga first timer na may credit. Essential ang cellphone, no? Ang gadget, lalo grabe. Na parang yun, parang hanggang narinig ko yun, parang kumuha kang bagong cellphone, isang swipe lang yan. May mga ganun kang diba? Dapat standard na natin yung question. I love it. Alam mo yung parang sabi ko, oh my God, so akala mo na naka-receive ka ng credit card, pera mo na siya. So, ano mong ginawa? Ibinili mo siya. Until nung na-receive mo yung bill mo, parang, binabayaran pala to. So, that's when I learned na, sobrang biggest lesson yun to me. Kasi nung medyo nagkaedad-edad na, parang doon ko na-realize na mali pala the way I was managing money before. Iba pala talaga kapag na-expose ka na sa business, sa different circle. So, importante rin talaga na ayusin mo yung circle of friends mo. Kasi these are the people that will influence you pagdating sa pera. So, ako, one of the things na I really learned, especially sa circle of friends, is kung paano mo, kumbaga kinakategorize yung pera na nare-receive mo. Dati kasi parang sobrang irresponsible ako sa, like, the way you handle money ngayon, meron ng 70-30, ibig sabihin, may mga pagganon na tayong eksena. So, meaning to say, you have to learn how much money do you need to live in the next 6 months or 1 year kahit wala kang trabaho. Importante pala siya. Kasi ako, dati wala emergency funds. Oo, hindi lang siya emergency funds. It's like more like making sure na you're secured for the next 6 or... Emergency fund A and B, mga yes, ganon. oo. Kasi parang, when you get to practice yung ganon, hindi ka na mahirapan in terms of, alam mo yun, paying off yung mga debts mo. Tsaka dapat talagang siniset aside mo. So, kunwari, sa 70-30, sa 70% na yun, kasi yan yung living expense natin. So, sa living expense na yun, syempre kasama na dun yung mga bills, kasama na dun yung utang. So, I think as long as you practice to set aside yung money that's meant for loan, hindi ka naman talaga dapat nag-i-struggle Tsaka you just live within your means. Kasi tayo mga Pilipino, Diyos ko, pag nakareceive ng pera. Sana yan na ang maputol sa lahat ng toxic Filipino journeys. Saka gusto ko yung na-mention ni Ms. JC kanina na parang, dun sa mga nakakasama niya, malaking factor yung environment no? Yes. Yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya nga sabi nila, di ba, parang, minsan sa circle of friends, parang kung mag-i-stay ka dyan na same lang kayo ng mindset, hindi ka talaga mag-grow kung ganyan lang. Kaya minsan may mga taong umaalis for a while, pagbalik ibang tao iniwan na. Kayo ni Joe. Ako mabuti na ako sa point na ganyan. Pero totoo parang kasi narinig ko yan sa matatanda before na parang, grabe ka naman. May mga ganun siya. Hindi naman tayo, magkakaedad lang naman tayo. Yung parang sinasabi na, may mga tanong ng mga matatanda na, gusto mo, diyan ka na lang. May mga ganun, di ba? Yes. So minsan, sa'yo naman gagaling na,
tama yung sinabi niyo na minsan pag yung mga mindset ng mga kasama mo ay maganda at maayos, nadadala ka Nadadala kahit na ka, hindi exactly. talaga yun yung mundong ginagalawan mo. Yes. Ma-absorb mo siya. Mm. Kaya minsan kailangan mo rin talagang piliin yung mga tao na kasama mo. Lalo na when it comes to business, diba? Yes. Kasi pera na yung usapan dyan. Parang kung mga kasama mo waldas ka din. Oo, totoo Mm. yan. Totoo yan. Travel, ganyan. Pero yung mga kasama mo more on investing sa business. Dapat pala, iba yung mga kaibigan mong nagwawaldas. Kayo, nagwawalwal kayo. Iba naman Uy, yung mga totoo business. yan. mo. Oo. Pero may ganun ako. Kailangan pa rin natin Hindi naman totally self-care. kailangan mo silang iwanan. Yung parang ano lang, may mga Balance. iba't iba kang circle of friends, diba? Tama. Na parang sige, Sobrang itong- adulting na talaga. yes, to. parang itong circle of friends, sige, dito ako Wawalwal. magkukuha ng pera na pang invest or whatsoever. Dito ko itong isa, dito ko ubusin yung na-invest ko. Ganon. At least di mo sila iniwan. Pero again, depende yan sa mga nakakasama mo at yung mga nasa-share nila sa'yo ng mga thoughts kasi na-absorb mo yun. Diba? Mhm. Malaking factor yung mga environment and circle of friends na Yes. nakakasama. Nabitin ka ba? Para sa iba pang praktikal at diskarte finance tips, follow and subscribe sa Para-Paraan with Salmon on YouTube, Spotify, and other socials.